Anyway, 30-minute lunch break after Senator Serwin. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Mr. Chairman, I'll start off with itong excuse letter ni Mr. Saldico at kanina pa ho nababanggit yung kanyang pangalan. Dito po sa kanyang excuse letter, meron ho siyang pinadalang medical records na sinasabi niya na hindi siya makakadalo ho dito dahil meron siyang karamdaman. Pero nung tinignan ko po itong pinadala niyang medical records, unang-una po, this is dated January 23, 2025. No? So outdated na ho to. And then pangalawa ho, I consulted our Senate doctor at ang unang sabi niya rin sa akin o sa amin, sa team ho namin, ay outdated na rin ho itong medical records. At pangalawa, based sa kanyang pa-analysis, wala ho ditong nakasulat na karamdaman na hindi ho, wala ho nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya ho pwedeng dumalo ho dito. At pangalawa, itong medical records niya ho, nakasulat ho dito, dinischarge siya. Hindi naman ho siya inilagay sa ospital. At nagpadala rin ho si Mr. Saldico ho ng appointments sa kanyang supposedly appointment sa Massachusetts General Hospital. This is dated September 22, 2025. So ano na ho ngayon? November 14. No? So almost 2 months na po ang nakaraan. So in other words, Mr. Chairman, hindi ho katanggap-tanggap itong excuse letter ni Mr. Saldico at hindi ho ito para sa akin, hindi ho ito katanggap-tanggap na gamitin na hindi ho siya pwedeng dumalo dito sa ating pagdinig. So I would like to make a conditional motion, Mr. Chairman. Conditional dahil depende ho kung magkakaroon pa tayo ng hearing, depende sa usapan ho ng ating mga senador, na kung magkakaroon ho tayong isa pang hearing, mag-issue ng supina para po puwersahin ho siya pumunta ho dito. And the next move, kung hindi pa rin ho siya pumunta, mag-issue na ho ng contempt. No? Yeah. So I would like to make that conditional. Conditional lang ho to, Mr. Chairman, subject to the discussions among the senators and of course, the decision of the Blue Ribbon Committee. So I would like to start off with that, Mr. Chairman. Same treatment, ganun din pang gagawin natin sa mga inimbita natin na hindi dumalo. Susunod, papadala natin sila ng supina tulad yung sina Pakana, Regional Director, pinaimbita ni Senator JB, and all the others na hindi sumipot in today's hearing. So please proceed. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang sunod kong tanong ho kadugtong ng tinanong ni Senator Bam Aquino, and this is in relation to the RDC endorsement na pinapakinggan ko ho kanina si Yusek Bisnar. And base ho kasi sa datos na nakita ho namin, galing po ito sa DepDev, na ang baba po kasing ang batting average ng mga RDC endorsed projects na nakakapasok po sa NEP at nakakapasok rin sa GAA. Only less than 35% ang nakakapasok. So kahit anong meeting ho ng RDC, kahit ano pong lapit ng mga LGUs ho doon, ang nangyayari ho, dahil nga, siyempre, laban-laban rin sa mga projects, di ba? Agawan rin ho yan ng buong bansa. Naintindihan ko naman dahil yung mga regions, they're competing with other regions for funds. No? So hindi ho nakakapasok ang lahat. Pero we also want to avoid yung mga nangyayari ngayon na kung saan may mga projects na hindi po coordinated with the DPWH or hindi po coordinated, most especially with the LGUs. Dahil yung sa mga naririnig ko sa news, actually narinig ko to kay Secretary Vince sa one of his interviews, na even yung mga LGUs hindi alam na mayroong multi-billion projects na ginagawa ho sa kanilang lugar. A case in point there will be the Mindoro Flood Control Project, no? Yung sa Oriental Mindoro. So maraming mga cases ngayon na yung mga projects ay bigla nilang sumusulpot sa kanilang lugar pero hindi ho alam ng mga LGUs. So I want to ask the DPWH dahil
Marami rin kasi tayong mga LGUs, no, na lumalapit po sa kanilang congressmen, lumalapit po dito sa Senate. What is now the reform that the DPWH have undertaken para po ma-avoid na rin ho natin itong mga uncoordinated projects with the DPWH itself and uncoordinated projects with the LGUs? Meron ba ho kayong reform na ginawa o meron ba ho kayong suggestion para hindi na ho ito maulit? Kasi importante ho ma-coordinate no? Lalo na, like for example, I heard doon sa interview po sa Quezon City, meron silang sariling master plan for drainage system pero hindi naman coordinated yung kanilang flood control. So ano po may internal reform ba ho kayong ginawa para hindi na ho mangyari itong uncoordinated projects? At ano po ang pwede niyong isuggest sa mga sa Senate or sa Congress para hindi na ho maiwasan na ho yung mga ganitong issue? Mr. Chair, what I heard from the Secretary is aagahan po yung preparation for the 2027 budget ng DPWH. And before doing so, magsaset po ng certain parameters para po dadaan po dito sa parameters na ito yung bawat proyekto na ilalagay po sa NEP. Kasama na po dyan yung coordination po with the LGUs at yung inclusion po nung recommendations from the RDCs at saka po yung base po sa master plan among others, Your Honor. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Engineer Alcantara. Kapag nagsasubmit kayo para sa NEP, di ba? Sinong kausap nyo? Mga congressmen ng probinsya, ng First Bulacan? Hindi po. Bali po... Saan nanggagaling yung listahan nyo? Yung pong, sir, na 30% na tinatawag po namin LIP or Local Infra Projects po. Yeah, local infrastructure. Minsan po, yun po yung mga request ng barangay captain, mayors, minsan po request nila sa congressman na pag po gumagawa na po kami ng listing, nagtatanong din po kami kasi LIP po yun, yes, Mr. pero Chair. hindi dumaan sa LGC, sa Local Government Councils, hindi. I think Hindi na process. hindi po sa RDC na po, sa regional office po kami, then sila region po sa RDC po pinapasa, Your Honor. So, dumaan pa rin siya sa Yes po, RDC po. preparation phase, meaning from municipal, city, provincial, all the way to RDC. Yes RDC po. kayo Normally po yung request po nanggagaling bakit po. puro flood control? Hindi po, Your Honor, doon po sa allocable na sinasabi yung wishlist na pinaprepare namin, 70-30 po yun. 30% yung local infra, 70 po contains 01 and 02 as explained nga po ni Yusek Bernardo. Yeah, kasi kung galing sa RDC, wala kaming problema eh. Dumaan niya sa proseso ng preparation, di ba? Planning. Yes po. Pero it seems na pag nag-implement, wala eh, walang saysay. Sir, as I recall po, itong nakaraan po, doon po sa mga nadagdag na mga flood controls, actually we seek the approval of the Provincial Development Council. Pinapirmahan po namin yun. Sinabit po namin yun. As I recall, sinabit po kay Governor Daniel along with the members of the PDC. Nandiyan po yung representative ng LMP, ABC, ganun po, yung mga members po nila. Yung wala po doon sa RDC, dire-request din naman po namin sa PDC. Minsan po, municipal council naman po yung pinagre-requestan po. Thank you, Senator Win. Pero, Engineer Alcantara, yung mga projects na lumalabas ngayon, ang claim ng mga LGUs, hindi nila alam eh. So, ibig sabihin, hindi alam ng sanggunian to, hindi alam ng whether provincial, whether municipal. Ang nakikita namin sa media, sinasabi nila, hindi nila alam itong mga projects na ito. So kung dumaan to sa kanila, quote-unquote, dapat alam nila ito, lalo na kung sanggunian. Actually po, sa case po ng Bulacan First, ang pagkakatanda ko po, sa PDC ko po ni-request yun, Your Honor. Yung mga lumabas po na hindi sa wishlist, Your Honor. Ang pagkakatanda ko po, Your Honor po. PDC ba ang nag-request sa iyo? Hindi po, kami po. Kasi po, nung bago po ma-release yung SARO, may requirements po ang department at that time. I think,
Opo, wala po. Required po kami ng department to submit the PDC or yung MD, yung municipal development Mas council. maganda, even bago pa sa NEP, may PDC na. Diba? Bago pa maging GAA yan, dapat may PDC na. Hindi yung palabas na yung pondo, parang compliance nilang to eh. Yes po, gano'n po yung nangyayari. Parang compliance nilang dyan dahil andyan na yung pondo eh. Yes, Your Honor, gano'n po yung nangyayari. Yun ang maling practice. Once lang naman po, ito pagkatanda ko po, ito lang po yung nakaraan, Your Honor. Oh, dapat do you agree, Yusek, dapat yung PDC, whether sanggunian or provincial, dapat prior ng GAA nandyan na siya para coordinated lahat. Hindi kasi maganda na nandyan na kasi yung pondo, hindi malalabas yung saro mo kaya kumuha ka ng PDC. Parang ano na lang to parang para sa akin parang fake compliance na lang dahil kung hindi lalabas yung pondo. Noted po, Mr. Chair. Ganun ba ho ang procedure ngayon na dapat meron sanggunian, merong bago mapasok sa GAA or at least sa inyo bago nyo ma-recommend to the NEP? I think yun po ang direction po na pupuntahan po under Secretary Vince, Your Honor. Okay. So for 2027 budget, ganun na makikita nating requirement. Yes, Mr. Chair. Kasi malaking problema ho kung hindi coordinated with the LGUs talaga eh. Marami sa mga LGUs, yun na nga, bigla nabubulaga na lang na meron palang project dyan, whether flood control, whether kalsada, whether yung multipurpose building, marami sa kanila, bigla nilang nagugulat. But in this case, sa laki ng flood control, hindi pwedeng hindi i-coordinate sa kanila dahil constituents sila ang maapekto nito eh. So yun ang yung dapat maayos moving forward, Yusek Bisnar, dahil we have to avoid itong mga uncoordinated projects. The best is RDC, of course. No? Dahil pag RDC talagang region-wide coordinated. No? But importanteng coordinated even prior to the projects being included in the NEP. Yes, Mr. Chair. Thank you for that, Yusek.